Kumusta mga master, itong Highspeak TV. Ito ang part 21 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulube na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa buhay ng isang tao ay naranasan niyo na ba ang isang pangyayari na kung saan ay may madidiskubre kang di ka nais-nais at tiyak na ikapapahamak mo. Sa bidyong ito ay malalaman ni Hiye ang isang bagay na tiyak na ikababahala nito. At ating kilalanin ang dalawang natitirang miyembro ng Red Spider at ano-ano ang mga nadiskubre ni Dave sa pag-iispiya ni Kira. Sa mga Red Spider, yan ang ating alamin. Pero kung bago ka palang napadpad sa channel ko ay gusto ko makahingi ng konting subscribe sa inyo. At huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Naging mahirap nga ang pinagdaanan ngayon ni Buji. Gabi-gabi ay di siya pinapatulog ng kanyang konsensya at minsan ay umiiyak ito. At sabi nito sa kanyang sarili, "Di ko talaga alam kung kailan ako nagsimula sa pagiging masama. Simula nang mamatay ka April ay nawala na ako ng gana sa buhay. Hanggang ngayon ay di ko pa rin nahahanap ang pumatay sa'yo. Parang lahat ng masasamang tao ay gusto ko na rin patayin. Pero na-realize ko na isa na ako sa mga taong yun." Sa tuwing naalala nga ni Buji ang mga bonding nila sa Blue Speed ay lumalambot ang puso nito. Kaya minsan ay napapansin na ito ni Sniper. At nasa isip ni Sniper ay baka bumaliktad ito at kailangan niya gumawa ng paraan para hindi mangyari ang kinatatakutan niya. Sa kabilang banda naman ay naisip ni Kulas na bisitahin si Buji. Kahit na ang laki na kasalanang nagawa nito ay pakiramdam ni Kulas, may nakatago pa rin itong kabutihan at may malaking dahilan kung bakit niya napatay si Daryl. At hingid sa kaalaman ni Buji na ang pumatay sa minamahal niya na si April ay walang iba kundi ang pinuno nila sa Red Spider. At dahil sa nabalot na ito ng puot at galit sa kanyang puso ay iyon na ang magandang sandali para i-recruit siya ng pinuno nila. Nagkakilala nga si Buji at ng pinuno nila sa sementeryo. At doon nag-umpisa ang malalim na pagkakaibigan ng dalawa. Pero hingid sa kaalaman ni Buji ay pinaplano na yon ng pinuno nila. Samantala sa kabilang banda naman, habang lumilipas pa mga araw ay lagi na ngang magkasabay si Cheryl at Hiye. At parang magaan ang loob ni Cheryl sa binatang ito. Lagi nga silang magkasama sa tuwing bakante nila sa isang subject nila at binagkwekwentuhan nila ang buhay. Pero may malalaman si Hiye na tiyak na ikababago ng pakikitungo nito kay Cheryl. Araw ng Huwebes ay masinsinan ang usapan ng dalawa. At sabi ni Hiye, "Cheryl, pwede ba magtanong? If okay lang sa'yo, ano pala ang nangyari sa isa mong boyfriend? Ang alam ko lang kasi ay yung isa ay namatay sa cancer. Pero yung isa ay ano pala nangyari sa kanya? Lumayo ba siya sa'yo? Iniwan ka ba niya?" At biglang nagbago ang reaksyon ni Cheryl sa kanyang narinig. Nahalatang galit na galit to. At sabi nito, "Pinatay siya Hiye ng walang mga pusong grupo na yon." At napatigil si Hiye sa kanyang narinig. At sabi nito, "Anong grupo Cheryl? Bakit, ano bang ginawa sa kanya?" At sabi ni Cheryl, "Namatay siya, binaril siya ng grupong tinatawag nilang Red Spider. At di ko sila mapapatawad. Ang gumawa nun, mahal na mahal ko si Lemard at dahil doon ay di na niya matupad ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral." Habang umiyak ito, sa mga oras na yun ay parang sinakluban ng langit at lupa si Hiye sa kanyang nalaman. Pinipigilan itong umiyak at di nagpahalata kay Cheryl. Pero ng mga oras na yun ay gusto nitong umiyak kasi pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. At di niya inakala na ang babaeng gustong gusto niya at nagdurusa ay siya pala ang dahilan ng labis na kalungkutan nito. Ng mga oras na yon ay napatahimik si Hiye at napasabi na lang ito sa kanyang sarili, "Patawad Cheryl,
habang di nito alam ang kanyang gagawin. Gusto niya yakapin si Cheryl pero di niya ito magawa. Lumipas pa mga oras ay pumasok na si Cheryl sa huling subject nito. Pero di sila magkaklase ni Hiye sa huling subject nila. Ay sinabi ni Cheryl kay Hiye, "Kita tayo mamaya ha, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko." At sa mga oras na yun ay napaisip na lang si Hiye na matatagpuan na niya ang sagot sa misyon nila ng Red Spider. Kaya nakapagdesisyon ito na makipagkita na lang kahit na labag sa kanyang kalooban. Pagkatapos nga ng huling klase nila ay nakita nga si Cheryl at Hiye at walang kaalam-alam ang City Boys at Angels na magdadala si Cheryl ng panganib sa kanila. At sa mga oras na yun ay tinake advantage nga ni Hiye ang pagkakataon. At ng mga oras din yun ay pinakilala ni Cheryl si Hiye. At di sumagi sa isip ng City Boys at Angels na membro ito ng Red Spider. Hanggang sa napaisip si Che at sabi nito kay Anastasia, "Sigurado kaya si Cheryl sa bago niya kasama?" At ng mga oras na yun ay tinawag ni Che at Anastasia si Cheryl. At sinabihan ni Che si Cheryl, "Cheryl, wag kang magalit ha. Pero ligtas ba tayo sa lalaking yan? Ang ibig kong sabihin, kilala mo na ba siya ng lubusan?" At sabi man ni Cheryl, "Hindi ko pa siya lubos na kilala, Che. Pero ramdam ko na mabait siya. Kasi sobrang bait niya sa akin. At handa siyang makinig sa anumang problema na ibabahagi ko. At nabanggit ko na din sa kanya ang Red Spider nung pagkamatay ni Lemart, kaya huwag kayong mag-alala." Sa mga oras na yun ay naging panatag ang loob ni Che at Anastasia. Samantala si Peachy at Sheena naman ay kinilala pa ng maigi si Hiye. At si Jay naman ay sabi nito, "Hey, wala ka bang girlfriend? Baka magalit girlfriend mo sa pagsama mo kay Cheryl." Habang nagbibiro ito at sabi naman ni Hiye, "Wala eh. Sana magkaroon na." Pero napaisip si Hiye, mukhang malabo na ngayon. Ngayon pa na alam na niya na siya ang dahilan kung bakit nalulungkot itong si Cheryl. At sa mga oras na yun ay nagpakilala ang City Boys kay Hiye at kinamayan siya nito. At nang sirak na nga ang kumamay kay Hiye ay namukhaan niya ito nung gabing napatay ni Hiye si Lemard. At ayun na nga, na-confirm nga nito ang City Boys, pero nagtataka si Hiye na wala si Dave. Kasi alam na nito si Young Master at masabi ito sa kanyang sarili, "Asa na kayong sinasabi nilang Young Master? Bakit wala dito?" Gusto sanang tanungin ni Hiye ang City Boys pero di niya ito ginawa. Baka mahalata siya. At dahil sa kabutihan ng pakikisama ng City Boys at Angels sa kanya, ay madaling nakuha ng lahat ang loob ni Hiye. At natapos nga ang araw na masaya ang lahat. Pero pagsapit ng gabi napaisip na lang si Hiye at nagmumukmuk ito at sabi nito sa kanyang sarili, "Ayaw kong sabihin sa pinuno ito. Ayaw ko na may mga mawawala pa na isa sa mga malalapit sa kalooban ni Cheryl." Habang umiyak ito, "Patawad Cheryl. Alam ko di mo ko mapapatawad pag nalaman mo ang totoo. At tiyak sa kulungan ng bagsak ko. Pero bago mangyari yon ay gusto ko munang makabawi sa'yo. At mapasaya ka pa. Gusto ng isip ko na iwasan ka na pero sinasabi naman ng puso ko na hindi. Patawad Cheryl sa nagawa ko." At kinabukasan naman, sa klase na Dave, Anastasia at Jake sa major subject nila, ay patuloy pa rin ang pagtitig ni Anastasia kay Dave at sabi nito sa kanyang sarili, "Kahit di man tayo pwedeng magkasama love, ay masayang masaya na ako na nakikita kita araw-araw. Kahit saglit lang. Gustong gusto ko na talagang makasama ka. At kung ikaw ang magiging asawa ko ay napakaswerte ko dahil sa tuwing umaga pagising ko ang napakagwapong mumuka ang nakikita ko." At si Dave naman ng mga oras na yun ay pasikretong kinokontak si Kira para alamin ang nangyayari sa presinto. Sa mga oras na yun ay minamasdan ni Dave ang litrato ng isang lalaki na dumalaw sa 3 Red Spider na nakakulong nung nakarang araw. At ito nga ay si Hiye. At sabi nito sa kanyang sarili, "Subukan mo lang lumapit sa mga kaibigan ko ay papatayin kita. Papatayin talaga kita. Kahit dito pa sa paralan. At gagawin ko yun." At lumipas pa mga araw, walang pasok na mga araw na yun, ay nakipagkita ang 3 Blue Speed kina Rock, Che at Mike at Peachy. At sumama na rin si Abu para mabantayan niya ang kanyang minamahal na si Peachy.
At nang nasa presinto na nga sila ay nagulat si Buji kasi patuloy pa rin siyang binibisita nito. At sa mga oras na yon ay di gaya ng dati na lagi itong tumatawa pag kinakausap si Buji ay nagbago na ngayon ito. Bago pa man magsalita si Kulas ay nagulat ang lahat nang inunahan ito ni Buji ng salitang, "Patawarin niyo ako, gusto ko na mamatay." At napaiyak ito at ng mga oras na yun ay napaiyak din si Che at Pichi sa sinabi ni Buji sa mga ito. "Wala ako sa sarili, Kulas, sa tuwing naisip ko kung paano pinatay ang mahal ko na si April ay nawawala ako sa sarili. Sa tuwing may nakaharap akong mga masasamang tao at gusto ko silang patayin lahat. Kaya ko yun nagawa kay Daryl pero na-realize ko na ngayon na parang isa na ako sa kanila. Isa na akong napakasamang tao." Sa mga oras na yun ay nasa ilalim ng mesa ang record device na nilagay ni Kira. Sabi pa ni Buji, "Huwag kayong mag-alala, tutulong ako sa inyo." Di ko sinabi sa pinuno namin ang mga malalapit kay Dave. At nang narinig ito ng lahat ay labis ang gulat nila at sabi pa ni Buji na ang Red Spider ay nasa AIM University na. At kailangan nila lahat na mag-ingat at di magpahalata sa pinag-uusapan nila. At ayun na nga, niyakap si Buji at pinangako nila na lagi nila itong dadalawin. Pagkatapos nga bumisita mga ito ay tinanong si Buji ni Sniper at Rin at tumawa lang ito na malakas at di nagpahalata at sabi nito, "Akala nila madadala nila ako sa pagbibisita nila sa akin. Wala na akong pakialam sa kanila." At sa mga oras na yun ay naging panatag ang loob ni Rain at Sniper kasi di nagsumbong si Buji sa pagkatao ng pinuno nila. Kasi pag nalaman ng pinuno nila na nagsumbong sila at isiniwalat ang iba pa nilang kasamahan ay tiyak na mamamatay silang lahat sa kulungan. Madali lang yung gawin ng pinuno nila kaya alam yun ni Buji. Kaya sinabihan niya ang Blue Speed na mag-ingat sila at pati ang City Boys at Angels. Sa mga oras na yun ay nagkita ulit si Dave at Kira sa restaurant na tinatambayan nila. At ayun na nga, labis ang gulat ni Dave sa mga narinig niya mula kay Kira. At sa mga oras na yun ay mukha pa lang ni Hiye ang nalaman ni Dave. Si Kira ay nag-aaral rin sa AIM University bilang third year college student. At nagkakilala nga ang dalawa sa restaurant na lagi lang tinatambayan. Ng mga araw kasi yun ay umiyak si Kira dahil di nito alam kung paano babayaran ang napakalaking bill na magkasakit ang ina nito. At sa mga pagkakataong iyon ay nakita ni Dave kay Kira ang pagkatao ni Lemard at walang ano-ano pa ay tinulungan niya ito. Sa mga oras na iyon ay nalaman na nga ni Dave na ang pinakamalaking susi pala ng Red Spider ay si Buji pero hindi ito nag-cooperate sa kanila. Kaya naman napaisip si Dave na may malaki silang tsansa laban sa Red Spider at kailangan malaman pa nila ang iba pang membro para mahuli na ang mga ito bago pa man sila maunahan ng Red Spider. Pero hingid sa kaalaman ni Dave ay alam na ni Hiye ang lahat. Pero nagdadalawang isip ito dahil kay Cheryl. Lumipas pa mga araw ay minamanmanan ni Kira ang City Boys at Angels mula sa malayo. At laking gulat niya na nakita niya si Hiye na kasama ang City Boys at Angels sa tinatambayan nila at agad naman itong ibinalita ni Kira kay Dave at nang malaman nga ito ni Dave ay labis ang kanyang galit at pinagplanuhan ng dalawa na dakpin si Hiye. At ayun na nga, magaganap na nga ang isang pangyayari na di inaasahan ni Hiye habang nagpaalam itong si Hiye kay Cheryl at gabi na ng mga oras na yon ay bigla ngang tinakpan ang bibig nito ni Kira at agad namang nawala nito ng malay at dinalangan ni Dave si Hiye sa sikretong lugar at naging gulat ni Hiye sa kanyang nakita. At sabi ni Dave habang sinusuntok si Hiye, "Ang lakas ng lumong lumapit sa mga kaibigan ko. Ano, para pumatay ulit kayo ng tao? Napakasama mo, dito pa lang ay papatayin na kita." At sabi naman ni Hiye, "Sandali yang master, mali ka nang iniisip mo." At sabi naman ni Kira, "Anong mali? Di ako nagkakamali. Naalamin na isa kang Red Spider." At sabi naman ni Hiye habang umiyak ito, "Oo, isa akong Red Spider. At alam ko na ang mga taong napalapit sa iyo. Pero di ko magawang sabihin ito sa pinuno namin. Dahil minamahal ko na si Cheryl. At ako ang dahilan kung bakit namatay si Lemard, ang kasamahan niyo." At nang marinig nga ito ni Dave ay nagulat siya. "Paano mo nalaman?" At sabi naman ni Hiye, "Sinabi sa akin ni Cheryl ang lahat. Di ako masamang tao, young master." At nang marinig ito ni Dave ay binugbog pa niya si Hiye. At sabi nito, "Anong di masama? Pinatay mo nga si Lemard." At sabi naman ni Hiye,
Sige young master, patayin mo na ako. Alam ko di niyo ako mapapatawad pero matagal na gusto ko nang kumala sa Red Spider. Di ko lang magawa kasi papatayin ako ng pinuno namin. Pati na rin ang kapatid ko kaya di ko magawang makatakas sa kanila. Kasi papatayin ako ng pinuno. Nang araw na nabaril si Lemart ay wala na akong choice. Wala si sniper ng mga oras na yon na siyang biyasa sa baril. Ikaw sana ang patatamaan ko. Kaya nga lang sinanggayo ni Lemart. Di ko sinasadya yon. At mas lalo pang binubog ni Dave si Hiei at duguan na nga ito. At sabi nito, patawarin mo na ako young master. Alam ko wala nang kapatawaran ang ginawa ko. Pero sana huwag mo kong patayin. Hayaan mo akong makabawi sa'yo. At kay Cheryl. At nang marinig nga yun ni Dave ay nanlambot ang puso nito. At ayun na nga sinabi ni Hiei na handa siyang makipagtulungan. Ng mga oras din yon ay biglang tumawag ang pinuno nila. At sabi nito, Hiei, pumunta ka dito sa tambayan natin. May gagawin tayong plano. At ang mga oras na yun ay naka-loudspeak nga ang phone nito. Para marinig ni Dave at Kira kung anong pinag-uusapan nila. At sabi ni Hiei, pinuno pasensya na pero hindi ako makakapunta ngayon. Pinuntahan ko saglit ang kapatid ko baka sa susunod na meeting na lang kung pwede lang. At ang mga oras na yun ay hingid sa kaalaman ni Hiei na andun na si Ki sa kanila at hinahanap siya. Kasi matagal na itong walang binibigay na update sa pinuno nila. At doon na nga nagtataka si Ki kung nasan ito. Kaya napagpasyahan nito na sundan ang mga galaw nito. At nang mga oras na yun ay bago pagbigyan si Hiei ni Dave sa gusto niya na makabawi ay hiningi ni Dave ang litrato ng iba pang miyembro ng Red Spider. Pero ang pinuno nila ay di nito alam ang itsura. Dahil sa simula pa lang nang makilala ni Hiei ang pinuno nila ay lagi na itong nakamaskara. At never pa niya nakita ang buong itsura nito. Pero may nakuha namang ibang impormasyon si Dave galing kay Hiei. At ito nga ang tatlo pang miyembro ng Red Spider na sina Ken, Yu at si Ki. At ayun na nga dahil sa mga impormasyon na binigay ni Hiei ay nangako ito kay Dave na makikipagtulungan sa kanya. Kinabukasan nga na matapos ang klase ng lahat ay nagulat si Cheryl na may pasa ito sa mukha pero sabi naman ni Hiei ay nadisgrasya lang siya. Pero hindi naniniwala si Cheryl. Kaya pagkatapos ng kanilang klase ay ginamot agad ito ni Cheryl. At napasabi na lang si Hiei sa kanyang sarili, habang tumatagal Cheryl ay mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Kahit alam ko na pansamantala lang ito, ay masaya na ako. Tiyak na kamumuhian mo ko pag nalaman mong lahat. Pero ini-enjoy ko na lang ito ngayon. At ayun na nga, pumunta na nga ang lahat sa tambayan nilang restaurant. At sumama na nga si Hiei sa mga oras na yon. Pero nagulat si Hiei dahil pumasok si Ki at nagkunwaring may bibilhin nito. At agad itong nilapitan ni Hiei. At sabi nito, anong ginagawa mo dito Ki? At sabi naman ni Ki, aba Hiei, mukhang nag-i-enjoy ka na kasama mong mga chicks mo ah. Bigyan mo naman ako ng isa sa mga yan. Baka Hiei nakalimutan mong may misyon tayo. At sabi naman ni Hiei, alam ko naman yun Ki. At nang lumabas na nga si Ki ay sinundan ito ni Hiei. At nagpaalam saglit na bibili lang ng mentol. At ayun na nga, agad tinutukan ng baril si Hiei ni Ken. Paglabas nito at sabi nito, teka Ken at Kay, anong ibig sabihin nito? At sa mga oras na yun ay agad may sumipa kay Ken na bitbit ang baril. Si Kira nga ang sumipa nito. At dahil sa lakas ng sipa ni Kira ay tumilapo ng baril. At napulot ito ni Dave at sabay sabi, hello Red Spider, gulat kayo no? At ang mga oras na yun ay tinutukan ng baril ni Dave si Ki, habang si Kira naman ay tinutukan ng patalim sa leeg si Ken. At ang mga oras na yon ay sinabi ni Dave, Hiei, tawagan mo na ang City Boys. At ayun na nga, tinawagan nga ni Hiei ang City Boys at gulat na gulat ang lahat nang sumigaw si Hiei, City Boys, tulungan natin si Young Master. At doon na nga hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. At dahil medyo tahimik ang likuran ng restaurant na kanilang tinatambayan, at napapalibutan nito ng malalaking puno, ayun ang tamang puntahan nila Dave para i-set up ang mga ito. At ayun na nga, gulat na gulat ang Red Spider dahil na corner na nga ito ng City Boys. At dahil na rin yun sa tulong ni Hiei. At sabi ni Dave, salamat Hiei, tinupad mo ang pangako mo. At sa mga oras na yun ay sinagawa ni Ken at Kay si Hiei. At sinabihan nito na traidor. Traidor ka Hiei, patay ka kay pinuno. At hingig sa kalaman ni Kay at Ken ay kinuha na ni Dave ang kapatid ni Hiei at nilipat ito sa safety na lugar. At nang marinig nga ito ni Cheryl ay di niya alam ang kanyang nararamdaman.
na isa palang Red Spider si Heihei at di pa nito alam na si Heihei ang dahilan ng pagkamatay ni Leonard at hingid sa kalaman ng lahat na minamasdan sila ni Yu na isa pang miyembro ng Red Spider at binidyuhan nga ang mga ito kasama ang City Boy si Heihei at ng Angels at ng mga oras na yun ay tumawag na ng mga pulis si Dave. At pagkaraan nga ng ilang minuto ay agad dumating ang mga pulis at hinuli na itong si Ken at si Heihei. At nagulat naman si Cheryl dahil nagpaposas itong si Heihei sa mga pulis. At sabi ni Heihei kay Dave, "Salamat Young Master." Habang sa mga oras na yun ay umiyak si Heihei. At sabi nito kay Cheryl, "Patawad Cheryl, pero nais kong sabihin sa'yo na minamahal kita." At patawad ng sobra. At sa mga oras na yun ay di pa rin maintindihan ni Cheryl ang mga nangyayari. At sabi nito, "Young Master, ano ba talaga ang mga nangyayari? Pwede bang sabihin mo sa akin, Young Master?" At sa mga oras na yun ay dinakip na nga si Heihei ng mga pulis at sabi nito kay Dave, "Young Master, ikaw nang bahala sa kapatid ko." At sa mga oras din yun ay niyakap ni Dave si Cheryl at sabi nito, "Patawad Cheryl, pero si Heihei ang bumaril sa akin pero sinalo ni Leonard. Pero pumanig na siya sa atin at gusto na niyang pagbayaran ang mga nagawa niya. Pero nais kong sabihin sa iyo na di ganun kasama si Heihei. May mas malaking rason kaya yun nagawa dahil nakakapit at nanganganib ang buhay niya at ng kapatid niya sa pinuno nila." At sa mga oras na yun ay labis ang iyak ni Cheryl at sabi nito, "Pero bakit siya lumapit sa akin? Ano yun, pagpapanggap?" At sabi naman ni Dave, "Sinabi niya sa akin Cheryl na bago lang niya nalaman ang lahat nung pinaalam mo kung sino ang pumatay kay Leonard. At nalaman niya lalo nung pinakilala mo siya sa City Boys at Angels." At ayun na nga, naintindihan na nga ni Cheryl ang lahat pero di pa rin niya ito mapapatawad si Heihei sa ginawa niya kay Leonard. Habang niyakap ng Angels si Cheryl ay agad naman niyakap ni Anastasia si Dave at hinalikan ito sa labi at sabay sabi, "Buti naman love, walang nangyaring masama sa'yo." "Oo love, dalawa na lang ang kailangan mahuli at matatapos na ito." At sa mga oras na yun ay nakarecord nga ang lahat ng mga pangyayari at may nakuwang napakalagang impormasyon si Yu, ang natitirang membro ng Red Spider. Ano kaya ang sunod na mangyayari pag nalaman ng pinuno ng Red Spider ang kahinaan ni Dave? Yan ang ating alamin sa part 22. Kung bago ko pa lang napadpad sa aking channel ay don't forget to subscribe, like, share at comment. Once again, this is Highspeak TV, mag-iwan na salitang peace out.